Ang intense ng mga kaganapan ngayon sa abot kamay na pangarap sapagkat lalambot ang puso ng anak ni Giselle na si Justin dahil sa mga sasabihin sa kanya ng lolo Pepe niya. Dito nga ay tuluyan ng makakausap ni Don Pepe ang apo niyang si Justin, at dito nga ay pakikiusapan niya ito tungkol sa ina nitong si Giselle. Samantala matapos nga ang naging pagtatalo nila Giselle at anak nitong si Justin, ay bigla namang dadating si Eric na nag-alaga at nagpalaki dito. Kaya naman ay biglang matitigilan si Giselle nang sabihin ni Eric na wag daw nitong saktan ang anak niyang si Justin. Gulat na gulat naman si Justin dahil sa pagdating ni Eric samantalang sising-sisi naman si Giselle sa nagawa nitong pagsampal sa anak niya. Samantala ay ipagkakatiwala naman ni Doc Carlos ang asawa niyang si Lynette kay Doc Denise dahil sa siya nga daw ang makakatulong sa kanya. Kaya naman ay magpapakonsulta nga itong si Lynette kay Doc Denise at dito nga ay sasabihin niya na pakiramdam niya nga daw ay merong mga taong gustong manakit sa kanya at itatanong niya nga dito kung nasisiraan na ba daw siya ng ulo. Sa kabilang banda naman matapos nga ang naging panggagamot ni Doc Denise kay Lynette, ay bigla nga itong mapapadpad sa Japan kasama si Annalyn at makikita nga din nila doon si Doc Lyndon. Masayang masaya naman na ikukwento ni Annalyn kay Doc Lyndon ang naging experience nila ng kanyang inang si Lynette. Dito nga ay sasabihin niya na sobrang saya daw niya dahil sa first time niyang sumakay ng eroplano kasama ang ina niyang si Lynette na first time din nga daw na sumakay dito. Samantala ay bigla namang tatanungin ni Doc Lyndon si Annalyn kung ano ba daw ang unang naiisip nito kapag nababanggit ang salitang Japan. Sasagutin naman siya ni Annalyn na ito daw ay walang iba kundi ang Mount Fuji. Kaya naman ay biglang yayayain ni Doc Lyndon ang mag-ina na pumunta doon at dito nga ay magpapakain pa sila ng mga bibe. Hindi naman nila inaasahan na naroroon din pala ang bruhang si Moira at makikita nga ni Annalyn ang gloves na maiiwan nito sa lamesa kung saan sila uupo. Wala naman silang kaalam-alam na pagmamay-ari pala ni Moira ang gloves na ito at dito nga ay susundan siya ni Annalyn para ibalik ito sa kanya. Sa kabilang banda naman ay tatanungin ni Eric si Justin kung ano na daw ang plano nito matapos nang malaman ni Giselle na siya ang anak nito. Pero sasagutin naman siya ni Justin na wala daw siyang ibang balak dahil sa kinalimutan na niya ang ina niya at pinatay na nga daw niya ito sa isipan niya. Sa tingin niyo ano na naman kaya ang binabalak ng bruhang si Moira sa pagsunod nito sa Japan kila Annalyn at Lynette? Mas lalo na nga talagang nagiging exciting ang mga susunod na kaganapan kaya naman ay mas lalo pa nating abangan ang mas lalong gumigandang abot kamay na pangarap. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay masubscribe niyo ako. Maraming salamat po.